Hello guys, isang mapagpalang araw. Dahil sa gabi nakakapanood, araw-araw pinapanood ko yung YouTube channel. Yung mga travelers sa Pilipinas baga. So, na-miss ko tuloy ang Pilipinas. Well, meron naman ako maraming video dito na hindi ko pa talaga siya i-edit. Tinitingnan ko siya ba, ang sarap ng buhay, no? Well, simula pagkabata hanggang sa pumunta ako dito sa ibang bansa, buhay talaga namin, naalala ko yung buhay namin noon na buhay pang papa ko. As in, ang hilig niya noon magtanim. May malawak kaming taniman noon sa, honestly, nakatira kami sa Zamboanga sa may Mindanao. Kompleto talaga yung tatay ko. Avocado, mangga, papaya, mga bayabas, lahat ng saging, tapos sa mga okra, talong, kalabasa, lahat kompleto kami. Kaya nasasabi ko na pagbata ka pa, hindi mo talaga ma-appreciate ang ganyan na ka-healthy living. Pero habang tumatanda ka, doon mo na ma-realize na grabe, ang sarap nga pala talaga ng buhay sa probinsya. Which is, totoo, habang nanonood ako sa YouTube channel, may isang Korean family na nanirahan sa Pilipinas na as in, ang YouTube name nila is Bap Mokjago. Korean family sila. I think pastor yung lalaki, tapos nanirahan na sila sa Pilipinas. Somewhere Negros yata sila, tapos in front sa bahay nila is dagat, tapos may garden sila, as in kompleto. Alam mo yung sinasabi nila na kung ang taga city, sasabihin nila na ang taga probinsya daw is mga cheap or mga ganito at ganyan. Paano yan sinasabi nila na ganito. Pero honestly bitaw, ako ganyan din. Parang ang taas ng tingin mo na nakatira ka sa city, pero honestly ang manirahan ka sa city is napaka pressure, honestly stressful na pressure. So, habang magta-travel ka dito sa probinsya, kasi nung time na ito umuwi ako nito sa Butuan, Agusan del Sur yata sila dyan. So, habang nagta-travel ako ba, naisip ko, napaka-amazing ng surroundings, di ba? Alam mo yung ang nila dito, ang lawak ng palayan, presko ang hangin, napaka-refreshing ng surroundings kahit nagta-travel. Kasi pupunta kami, dapat ito is nag-ano kami, family bonding, pupunta kami ng beach resort, tapos ganun lang kasi minsan lang mauwi sa isa or 2 taon, mostly talaga 2 taon. So habang nagta-travel ako dito, so naisip ko baga ang buhay sa probinsya is para sa akin, dahil siguro nga tumatanda ako, pero sa mga millennial, para sa kanila talaga is city talaga ang gusto nila. Ganun din naman ako nung kabataan. Pero ngayon na nandito na ako sa big city, like sa isang progressive pa na bansa, like Hong Kong. So, saka ko siya unti-unting nare-realize na living in the city is more pressure at saka stressful. Kasi lahat dito binibili, tapos yung pagkain nila is hindi talaga siya organic, besh. I always complain sa mga pagkain nila, pero walang ibang choice kasi wala namang taniman dito. Umaasa lang sila dito sa export galing sa China, tapos parang galing pa sa China, tinatravel papunta dito, tapos pag nasa palengke na siya, parang presko na parang bagong pitas. So, imaginein mo yun. Lumaki ako sa probinsya na ganito, tapos yung tatay ko is magtatanim. Once na i-harvest, kasi ako babae, di ba? Every time na magluluto, sabi ng papa, pumunta ka lang doon sa taniman, kumuha ka ng mga gulay. So, once kukuha ka ng mga gulay yan, dyan ko ma-compare ang dito at saka sa probinsya na kakakuha mo pa lang ng gulay, ilang mga 3 to 4 hours kapag nahanginan yan ang gulay, nalalanta yan siya, or naglulupay-pay, or parang alam mo yun, nanguyukot ba? So, iba talaga siya. So, masasabi kong iba. Tapos, ang lasa, of course, mai-compare mo yan. Hindi mo relate kasi rich cake ka. Hindi mo na nasubukan ang buhay. Isang magandang, yung nasubukan mo ang isang mahirap na buhay
Tapos nasubukan mo rin ang mga buhay na yung mga may kaya. So, masasabi mo na the best talaga yung habang tumatanda ka, isa lang gusto mong yung manirahan ka sa probinsya na kompleto ang lahat. Presko at organic na walang nilalagay na mga chemical. So, for sure, may chemical. Hindi ko alam kung anong klase ng ilalagay nila sa tubig para mananatiling presko ang gulay. Of course, yung chemical na yun, ma-intake mo yun. Kaya nga, mostly diri sa Hong Kong, ang ilahang vegetables, isusok nila yan sa palanggana ng 1 oras, lalagyan ng tubig, asin, para mga laglag siguro yung chemical or yung mga insect na nasa loob ng Pero dito ako na-amaze ba ang lawak ng palaya nila, day. As in, sobrang lawak. Tapos kakatapos lang pala daw ng ani, kaya medyo siya, wala na yung papuntang mamamatay na siya ba. Tapos yung view niya, day, as in, parang may pagka Switzerland na may pagka New Zealand. Alam mo yung maraming baka, as in, yung palaya na malawak, tapos bundok sa unahan na may spongy na cloud. Tapos dito, ang mura ng isda nila, bagong-bago, presko, ang lalaki 200 lang to 180. May 100, may 80, which is, may kumpara ko rin sa Cebu na yung 200, yun na yung pinaka murang isda dun sa Cebu. Kaya masasabi ko, pressure talagang mamuhay sa Cebu. Kahit sa probinsya pa yun ha, probinsya pa rin, as in ang mahal. Pangalawa, ang prutas nila dito, kompleto lahat, galing sa pinya. Aside nitong apple, kasi export ito wala tayo sa Pilipinas nito. Mula sa pinya, watermelon, durian, mangga, mangustin, mga varieties ng prutas. Sobrang dami, pero ang mumura. Which is, sa gulay din naman, as in, ma-amaze ka. Isipin mo, nag-blackout pala ito. Kaya nga sinasabi ko, dito ko mamumuhay sa probinsya is ibang-iba kaysa sa city. Kasi mostly talaga sa city, yung mga tao, ilagay natin na may pera sila. Kasi nga, mas malaki ang sahod sa city. Pero, yung malaking sahod or malaki mong kita, ma-convert mo rin sa pagkain. Yung pagkain dun is mahal, which is half lang sa probinsya. Kung sa probinsya, kung nakatira ka sa probinsya, magtanim ka lang dyan, libre na yun. So, bigas na lang kailangan mo. Sa isda naman, mura. Sa prutas, mura. Sa gulay, mura din. Kasi, nung namalingki ako isang beses, ang kilo ng talong, 38 or 40, tapos okra 30, ganun. Mga ganun, 30, 28, 40. Pero, nung pumunta ako ng Cebu, ay Diyos ko day, ang 1 kilo ng palya, 80, ang okra, 80, ang sitaw, ganun. Parang ganun na prices ang tataas, as in. Which is, last time na umuwi ako, 2017, I think, ang kilo pa ng mga gulay, o yung mga is meron pang tag 20, 15, 12. Ngayon day, as in. Tapos yung sahod, wala tayo lang. Isa lang masasabi ko, ang hirap na mamuhay ngayon sa Pilipinas. At may nakikita ako sa YouTube na yung bang nagko-complain na sila sa Pilipinas na why is it so expensive? We travel in Philippines, it is because we know that Philippines is way cheaper than the other country. Pero why is it so? Nag-comments din ako doon. Expect now, before, Philippines is cheaper when you travel in Philippines, but now it's way different. Everything now is getting higher, from diesel, food, transportation, everything. Wala nang mura sa Pilipinas, dahil bilat na lang. Ganun lang. And I thank you. Bati-bati tayo. Have a nice day, everyone. Ingat-ingat. Berbuka.
Diego. Pila na? Wow! What an amazing view! Oh, right. 12. Nak, sila pa di ba? Wah. Wah, wah. Mon! Ah! Ay, gagawin niyo. Ah. Ay. Ah. Ikaw na yung like, Albert.